Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Evan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ang kultura ng isang lugar nababase sa mga kwento o alamat na maaaring naganap sa nakaraan. Kadalasang naiiwan ang mga lumang paniniwala sa mga bagong henerasyon. Patuloy na sinasariwa hanggang sa naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa kwentong ito, matutunghayan niyo ang kasaysayan ng isa sa mga taong nagtatag ng kapuluan ng Panay at kung ano ang lihim na taglay nito na siyang naging dahilan kung bakit naitatag ang pamumuno sa isang dayuhang pulo. Ng mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa pamahalaan itong si Evan. Siya ang tinalaga ng kanilang munisipyo na pamahalaan ang pagdadala ng mga rebulto ng 10 dato na nagtatag ng pamahalaan ng Panay. Sa mga hindi nakakaalam, ang kapuluan ng Panay ay tinatag ng 10 dato na naglakbay mula sa Borneo sa pangunguna ng isang nagngangalang Dato Puti. Kabilang ang pangkat na ito sa ahop ng kilalang Raha Balinsusay. Walang malinaw na dahilan kung bakit sila napadpad sa kapuluan ng Pilipinas. Ngunit isa itong mahalagang kaganapan na tuluyang humubog sa kasaysayan ng bansa. Evan, mabuti naman at maaga kang nakarating. Balita ko, ngayon daw dadaong yung barko na magdadala ng mga rebulto na pinagawa. Wika ni Eliseo. Oo nga pare. Kagabi pa ako kinukulit ni boss tungkol dyan. Kaninang umaga, tawag niya ang gumising sa akin. Ay nako, hindi talaga matulog yung si boss pagdating sa mga ganyang bagay. Tugon ni Eliseo. Kasalukuyang naghahanda ang dalawa para pumunta sa probinsya ng Antique. Dahil doon nila sasalubungin ang 10 rebulto na mga dato. Hindi ko malaman kung ano nga bang meron sa mga rebultong yon at natataranta ng ganun si boss. Muling wika ni Eliseo. Napadungaw sa bintana si Evan. Nakita ang sasakyan ng amo. Isa itong mayamang negosyante at kasalukuyang sekretaryo ng kagawaran ng turismo ng probinsya. Mabuti naman at naabutan ko kayong dalawa dito. Evan, gusto kitang makausap ng sarilinan tungkol sa pakay ninyo sa Antique. Napalingon si Evan sa kaibigan at kumindat. Mauuna na ako sa sasakyan pare. Doon na lang kita antayin. Wika ni Eliseo. Pagkalis nito, hindi na nagsayang pa ng oras si Martin. Evan, may ipapagawa ako sa iyo. Mahalaga ito para sa pamilya ko at ipagkakatiwala ko sa iyo ang aming sikreto. Wika ni Martin. Walang problema boss. Ano po ba ang gusto niyong ipagawa sa akin? Tanong ng binata. Kaunting kaalaman. Maliban sa nagtatrabaho sa munisipyo itong si Evan, tauhan din siya ni Martin sa negosyo nitong pagbili at pagbebenta ng mga antigong kagamitan. May tauhan ako mula Borneo na naglagay ng mahalagang gamit sa kamay ng isa sa mga dato. Hanapin mo ang rebulto ni Dato Maricodo at kunin mo sa kamay nito ang isang maliit na itim na supot. Wika ni Martin. Ano po bang laman ng supot na yung boss? Tanong ng binata. Saka ko na lamang sasabihin sa iyo
kapag nagawa nyo na ang ipinag-uutos ko. At Evan, walang dapat makaalam nito kundi tayong dalawa lang. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Tugon ni Martin. Masyado ka namang seryoso, boss. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon. Sige po, lalakad na kami. Wika ni Evan. At habang nasa biyahe, tinanong ni Eliseo ang kaibigan kung ano ang pinag-usapan ng mga ito. Paglabas niya ng opisina. Ano naman ang pinapagawa sa'yo ni boss? Tanong ni Eliseo. Ay naku pare, kagaya pa rin ng dati. May sikretong transaksyon na naman ang amo natin. Mamaya mo malalaman. Sa ngayon, iidlip na muna ako ha. Mahaba-habang biyahe pa to eh. Tugon ni Evan. Inabot ng halos 3 oras ang biyahe ng dalawa. Mula Iloilo hanggang sa makarating sa probinsya ng Antique. Pagkarating sa pantala ng Kulasi, ginising ni Eliseo si Evan. Hoy Evan, nandito na tayo. Gumising ka na dyan. Ayusin mo ang sarili mo. Nag-aantay na pala ang mga transaksyon ni boss. Wika ni Eliseo. Dali-dali namang bumangon ang binata. Inayos ang sarili at pagbaba ng sasakyan. Kinausap nito ang isa sa mga taong nagdala ng rebulto na nagngangalang Bert. Ito ang kausap ni Martin na naging daan para maipuslit sa probinsya ang sinasabi nitong antigong gamit. Kagaya ng napag-usapan, nasa kamay ni Datu Maricudo ang itim na supot. Ingatan mo yan, milyon ang halaga niyon. Wika ni Bert. Nasabi na din sa akin ni boss ang tungkol dyan. Ako nang bahala. Kayo na lang ang mag-usap tungkol sa bayad. Tugon ni Evan. Matapos makipag-usap kagad ng sinagawa ni Evan ang inuutos sa kanya ng amo. Matagumpay nitong nakuha ang sinasabing itim na supot. Nakabalot ito sa plastik. Sinadyang isingit sa kamay ng rebulto para hindi maharang ng customs. Hindi rin binuksan ni Evan ang supot. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung bakit sa kamay ni Datu Maricudo nilagay ang bagay na yon. Mabuti naman at walang naging problema. Salamat Evan. Kahit kailan talaga, palagi kang maaasahan. Wika ni Martin. Oo nga boss eh. Buti na lang madaling kausap yung Bert. Alam na yung gagawin eh. Tugon ni Evan. Matagal nang tauhan ni Martin si Bert. Nakabase ito sa Borneo. Nagsisilbing tagahanap ng mga antigong binibili ni Martin. Habang nag-uusap, biglang pumasok sa isip ni Evan ang isang katanungan. Kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Martin. Nagtataka lang ako boss. Bakit nagkakahalaga ng milyon ng ganyang kaliit na bagay? Saka, bakit sa dinami-dami ng paglalagyan? Sa kamay pa ni Datu Maricudo mo na isipang isingit? Tanong ni Evan. Alam mo Evan, ang totoo, hindi matutumbasan ng pera ang halaga ng bagay na ito para sa akin. At kung bakit kay Datu Maricudo, yun ay dahil mula sa kanya ang bagay na ito. Tugon ni Martin habang binubuksan ng maliit na sisidlan. Tumambad kay Evan ang isang maliit na bugkos ng gintong buhok. Buhok? Teka, mali ba yung naipadala sa inyo boss? Mukhang naloko yata tayo ah. Walang iyang Bert yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Wika ni Evan. Hindi Evan. Tama ang pinadala ni Bert. Ito nga mismo ang pinapahanap ko sa kanya.
ang buhok ng isang maharlikang tigbalang. Tugon ni Martin. Napatitig si Evan sa amo. Pinakiramdaman kung seryoso ito sa mga sinasabi. Seryoso ko ba, boss? Buhok ng tikbalang? Naniniwala ka sa mga ganun? Tanong ng binata. Bigla itong naguluhan. Sa isip-isip ni Eva nasisiraan na ng ulo ang amo. Oo, Evan. Seryoso ako. Hindi naman ako gagastos ng milyon kung alam kong wala itong kwenta. At hindi lang ito basta antigo. Bakit hindi mo patunayan sa iyong sarili? Tugon ni Martin. Sabay abot ng buhok kay Evan. At nang dumampi ang buhok ng tikbalang sa kamay ng binata, tila nakaramdam ito na matinding panghihina hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising ang binata sa isang hindi pamilyar na lugar. Nasa tabi ito ng dalampasigan. Dali-daling bumangon ang binata at nakitang mag-isa na lamang siya sa lugar. Nagpa siya itong maglakad upang maghanap ng mga taong mapagtatanungan. Napakalayo na ng nilakad ng binata, ngunit wala pa din siyang nakikitang kabahayan. Ilang sandali pa nakarinig ito ng huni na tila nagmumula sa malalaking tambol. Sinundan ito ng ugong na mula naman sa mga tambuli. Napatingin si Evan sa dalampasigan. Nakita ang malaking pangkat ng mga bangkang delayag. Isa-isa itong dumaong sa dalampasigan at bumaba ang mga sakay. Lumapit ang binata sa pinagdaungan upang makita ng malapitan ng pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Evan dahil ang kasuotan ng mga ito, kagaya ng mga sinaunang Pilipino, bago pa man dumating ang mga Espanyol. Iniikot ng binata ang tingin sa paligid. Napagtanto na nasa lugar siya kung saan walang katao-tao. Napakakapal din ng kagubatan at walang makikitang kabahayan. Pinili ng binatang lumapit sa mga kakadaong pa lamang na mga tao. Laking gulat niya nang biglang paluhurin ng isa sa mga naroon. Dalawang matatalas na sibat ang nakatutok sa likod habang nakaluhod sa buhangin. Nag-uusap ang mga ito sa hindi maintindihang salita. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil unti-unting nagiging malinaw ang sinasabi ng mga taong yun. Tila hindi nakakapagsalita ang isang to. Marahil, hindi niya tayo naiintindihan. Wika ng isang lalaki. Puno ng tattoo ang katawan. Nakabahag. May mga nakasabit na palamuting gawa sa ginto sa leeg. Sandali lang. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nanggaling? Tugon ng binata. Biglang natigilan ang lalaki at lumuhod para pumantay kay Evan. Galing kami sa kabuluan ng Borneo. Ako si Marikudo, isa sa mga datong nasa ilalim ng ahop ni Raha Balinsusay. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Biglang natawa si Evan at hinawi ang sibat na nakatutok sa likod. Masyado niyong tinutotoo yung pag-arte ah. Nasaan yung mga kamera? Tanong ni Evan. Tumayo ang lalaki at muling nagtanong. Anong ibig mong sabihin, binata? Hindi ko maunawaan ang iyong mga sinasabi. Pwede ba? Alam kong isa lang tong palabas. Kaya alis na ako ha. Pasensya na kung nakagulo ako. Sige na, ituloy niyo na lang. Wika ni Evan. Matapos ang kaganapang yon,
Tila hinila ang binata paitas. Nang muli itong magising, nasa loob na siya ng silid ni Martin. Kumusta ang paglalakbay sa nakaraan, Evan? Nakausap mo ba ang taong nagmamay-ari ng buhok na ito? Tanong ni Martin. Oo, ang ganda ng panaginip ko. Parang nasa set ako ng pelikula eh. Datu Marikudo. Sigurado na sobrahan lang ako sa pag-iisip. Tugon ni Evan. Hindi panaginip ang lahat, Evan. Ang nasaksihan mo, ang kaganapang naging simula ng kasaysayan ng ating bansa. Yun ng mismong araw ng pagdaong ng 10 datu sa isla ng Panay. At ang taong nakaharap mo ay mismong si Datu Marikudo. Isa sa mga pinagkakatiwalaang pinuno ni Raha Balinsosay. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang lahat. Wika ni Martin. Sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ng interes ang binata sa kwento. Sige boss, makikinig ako. Tugon ng binata. Dito na sinimula ni Martin ang pagkukwento. Ang mga sumunod na tagpo ay pangyayari. Daang taon na ang nakakaraan. Nang mga panahong ito hindi pa nasasakop ng mga dayuhan ang bansa. Mula sa kapuluan ng Borneo, naglakbay ang 10 datu sa pamumuno ni Datu Puti. Sa ilalim ng kautusan ng nooy pinuno ng Borneo na si Raha Balinsosay. Narating na mga ito ang kapuluan. Dumaong sa dalampasigan ng Hamtik na ngayoy kilala bilang probinsya ng Antique. Dito nagsimula ang kanilang sibilisasyon hanggang sa lumawak ito. 5 sa mga datu ang nagpasyang maglayag papunta sa iba pang bahagi ng bansa. Lalo pa nang matuklasan nilang hindi lang iisang pulo ang bumubuo dito. Ang ilan ay napadpad sa kapuluan ng Palawan sa ilalim ng pamumuno ni Datu Magbanwa. Habang ang ilan naman napunta sa bandang ibaba ng Panay sa kapuluan naman ng Negros sa ilalim ng pamumuno ni Kali Kulafo o mas kilala sa tawag na Lapu-Lapu. Hindi sila nagtagumpay na makadaong sa dalampasigan ng Negros dahil sa mga naninirahang katutubo. Pinili ng mga itong maglayag papunta sa kapuluan naman ng Limasawa. Nahati ang pangkat sa 2 at ang ilan ay napunta sa isla ng Humunhon. Nagtalaga ng kanya-kanyang pamunuan ang 5 datu. Tinawag itong banwa na pinamumunuan ng 1 datu. Hanggang sa lumawak ang ilan, naitaas sa karangalan ng Raha ang mga pinuno. Kagaya na lamang ni Raha Humabo ng Sugbo at Raha Maginda ng Kamindanawan. Samantalang ang natitirang mga kadatuan naman, pinaghati-hatian ang isla ng Panay sa 5 bahagi. Kabilang sa mga ito ay si Datu Paiburong ng Irong-Irong na ngayoy kilala bilang probinsya ng Iloilo. Katuwang nito sa pamumuno si Datu Marikudo na nooy nagsisimula pa lamang at binigay sa kanya ang distrito ng Kalinog. Sa murang edad, itinalagang datu si Marikudo dahil sa taglay nitong kakaibang kapangyarihan. Lingid sa kalaman ng ilang kadatuan na may itinatagong lihim ang nooy binatang datu. Tanging si Raha Balinsosay lang ang nakakaalam ng sikreto nito. Aatras tayo ng ilang araw bago maglayag ang pangkat. Bago pa man umalis si Marikudo sa Borneo, kinausap ito ni Raha Balinsosay. Tandaan mo, Marikudo, sa lahat ng mga datong nasa ilalim ng aking pamumuno, ikaw lang ang may espesyal na katangian.
Sikapin mong wag itong matuklasan ng iba mong mga kasama, lalo na si Datu Puti. Tandaan mo kung ano ang misyon mo sa paglalakbay na ito. Wika ng Raha. Si Marikodo ay isa sa mga datong pinakaiingatan ni Raha Balinsosay dahil sa kakaiba nitong pagkatao. Maniwala man kayo sa hindi, mula sa angka ng maharlikang tikbalang ang datu. Lumaki si Marikodo sa pangangalaga ng Raha dahil walang kahit sino man ang maaaring makapigil dito. Malaking pinsala ang nagawa ng binatang tikbalang sa kanilang pamayanan at tanging si Balinsosay lamang ang may kakayanang pigilan ito dahil sa kakaibang koneksyon ng Raha sa kabilang dimensyon. Nung una ay nahirapan din si Balinsosay, ngunit kalaunan, tila unti-unting nagbago ang ugali nito. Huwag kang mag-alala, Raha. Alam ko ang gagawin ko. Isa pa, ibinaon ko na sa nakaraan ang masamang gawi. Sisiguraduhin ko sa inyo na walang mangyayaring masama sa mga kasamahan kong datu. Papangalagaan ko silang lahat gamit ang sarili kong buhay. Tugon ni Marikodo. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad nang tumulak ang pangkat. 10 malalaking balangay na lulan ang 10 datu, maging ang kanilang mga pamilya. Inabot na mahigit 10 araw ang kanilang paglalakbay. Nagawa naman nilang makarating sa kapuluan ng ligtas. Ibaba ang lahat ng mga kagamitan, simula ng pagtatayo ng mga pansamantalang tahanan. Magpapalipas tayo ng ilang araw sa dalampasigang ito habang minamatyaga ng paligid. Utos ni Datu Marikodo sa mga kawal. Maring binilin sa akin ng Raha na huwag kitang maiwawaglit sa aking paningin. Kaya mas makakabuting sumama ka sa akin, kayo ng iyong pamilya. Nauunawaan ko, Datu Payburong. Yun din ang sinabi sa akin ng Raha. Kung ganon, malinaw na ang lahat. Sige na't magpahinga na muna kayo. Ako na ang magpapadala ng mga kawal para maglibot sa paligid. Pag-uusap ng dalawa. Sa lahat ng datu, si Payburong ang pinakamaliit sa binata. Dahil maliban kay Raha Balinsosay, ito lamang ang nakakaalam ng totoong katauhan ni Marikodo. Hapon na makadaong sila sa dalampasigan. Napakapayapa ng paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang panganib na dulot ng paglubog ng araw. Masayang nag-uusap ang mga datu nang bigla silang makarinig ng mga alulong ng hayop. Nung una, hindi ito pinapansin ng pangkat. Ngunit kalaunan, nakarinig sila ng mga sigaw ng taong tila nilalapa ng kung anong mga nilalang. Dali-daling tumayo si Marikodo. Dinampot ang kampilan. Saan ka pupunta, Marikodo? Kailangan kong tignan kung ano ang nangyayari. Tugon ni Marikodo. Wala nang pagdadalawang isip na tumakbo papunta sa pinanggalingan ng ingay. Hindi ito kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Tumambad sa binata ang 4 na nilalang na pinagtutulungang kainin ng isa sa mga kasamahan nila sa paglalakbay. Nang mapansin ng mga nilalang ang binata, huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa. Sinugod si Datu Marikodo. Hindi alam ng binata kung anong uri ng mga nilalang ang kalaban. Ngunit wala itong pakialam. Sinalubong ng binata ang mga kalaban at gamit ang kampilan, sinubukan niya itong pigilan.
Sa kasamaang palad, hindi tumatalab ang atake ng binata. Anong uri ng halimaw ang mga ito? Bakit hindi sila tinatablan ng sandata? Tanong ni Marikudo sa sarili. Laking gulat nito nang biglang tumayo ang isa sa mga nilalang at nagsalita. Nagulat ka ba, binata? Iisa lang tayo ng pinanggalingan. Mas nauna nga lang kami kesa sa inyo. Huwag kang magtataka kung bakit pareho tayo ng salitang ginagamit. Wika ng nilalang. Anong uri kayo? At bakit kayo nandito? Tanong ng binata. Hindi ba sinabi sa'yo ng mahal mong pinuno ang tungkol sa amin? Nakakaawa ka naman. Isinuong kayo sa isang mapanganib na tungkulin nang walang kaalam-alam. Gayunpaman, nagpapasalamat ang aking angkan dahil may mga pagkaing dumating. Wika ng aswang. Napangiti si Marikudo. Unti-unting napagtanto na ito ang sinasabing panganib ni Raha Balinsosay. Pasensya na kaibigan. Nagkamali ka ng inaakala. Hindi ko hahayaang galawin mo ang aking mga kasamahan. Tugon ni Marikudo. Itinarak nito ang sandata sa lupa. Biglang nagliwanag ang mga tattoo nito sa katawan. Unti-unting nagbago ang anyo. Kalahating kabayo at kalahating tao. Isang tikbalang. Anong... Hindi na nagawang tapusin ng nilalang ang sasabihin. Dahil biglang naglaho mula sa kinatatayuan si Marikudo. Nagulat na lamang ang mga kalaban dahil sakal-sakal na ng binata ang dalawa sa kanila. Oo, tama ka. Isang akong tigbalang at pagsisisihan mo ang pagpatay sa mga kasamahan ko. Tugon ng binata. Paulit-ulit na hinampas sa puno ang dalawang aswang. Hindi ito tinigilan ni Marikudo hanggang magmistulang lantang gulay ang katawan. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa pang natitira. Hindi na hinabol pa ni Marikudo ang mga ito dahil dumating si Datu Paiburong. Mabilis namang nakabalik sa anyong tao ang binata bago pa siya makita ng Datu. Anong nangyari dito, Marikudo? At sino ang mga aswang? Paano napunta ang mga yan dito? Tanong ni Paiburong. Ayon sa sinabi ng isa sa kanila, nauna silang dumating dito. Galing sa ating lungsod. Ito marahil ang sinasabi ng Raha. Kailangang malaman ito ni Datu Puti. At pakiusap Datu Paiburong. Ikaw na muna ang kumausap sa taong yon. Tugon ni Marikudo. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawan ni Datu Puti. Pero siya pa din ang pinuno ng grupong ito. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mo. Isang tabi mo muna ang hidwaan. Siguradong yun din ang gagawin ni Datu Puti. Wika ni Datu Paiburong. Kagad nang bumalik ang dalawa bit-bit ang bangkay ng mga aswang. Laking gulat ng lahat dahil hindi nila akalaing may ganong nilalang na naninirahan sa lugar kung saan sila dumaong. Sa palagay ko, hindi lang sa lugar na ito nagkalat ang mga aswang. Mahigit 10 taon na nang palayasin ni Raha Balinsosay ang kanilang angkan sa ating lungsod. Sa haba ng panahong yon, siguradong nakapagparami din sila. Wika ni Paiburong.
Ano ngayon ang iminumungkahi mo, Datu Payburong? Tanong ni Datu Puti. Kailangan nating linisin ang lugar bago pa tayo magtatag ng mga pamayanan. At hindi natin magagawa yon kung mag-uumpukan lang tayo sa iisang bahagi. Napakalawak ng kapuluang to. At kung gusto natin ang mapayapang pamumuhay, hindi naman siguro masama na alisin ang mga balakid. Tugon ni Payburong. Dinggin natin ang sasabihin ng ibang kasamahan at pinuno tungkol sa bagay na ito. Hindi maaaring tayo lang ang gagawa ng pagpapasya. Wika ni Datu Puti. Kagad itong nagpatawag ng pagpupulong kasama ang 10 datu. Nagsalita ang bawat isa. Nagkaroon pa ng diskusyon. Ngunit sa huli kautusan pa din ni Datu Puti ang nasunod. Lilikupin natin ang kapuluan. Tama ang sinabi ni Datu Payburong. Hindi natin malilinis ang lugar kung mag-uumpukan lang tayo dito. Hinihikayat ko kayong muling maglakbay. Hahatiin sa 2 pangkat ang mga kasamahan. 5 ang aalis at 5 ang may iwan. Wika ni Datu Puti. Nagpalabunutan pa ang mga ito at sa wakas, nakabuo ng pagpapasya. 5 sa mga datu ang naglayag Sa pangunguna ni Datu Magbanwa, naglayag ang mga ito pabalik sa kanilang dinaanan hanggang sa marating ang mahabang kapuluan na ngayoy kilala sa tawag na Palawan. Samantalang ang ilan naman napadpad sa malaking isla. Doon nagtatag ng kanilang mga pamayanan. Samantalang ang 5 datu sa ilalim ng pamumuno ni Datu Puti, pinagatian ang isla ng Panay. Ipinagkaloob kay Datu Payburong ang unang bahagi. Pinangalanan itong Irong-Irong na ngayoy kilala bilang Iloilo. Kasama ni Payburong sa pamumuno sa Marikudo, na nooy itinilaga ng datu sa banwa ng Kalinog. Naging matagumpay ang paghahati ng mga distrito. At simula doon, nilinis ng mga datu ang kani-kanilang mga sakop. Lingid sa kalaman ni Marikudo at Payburong na ang distritong napuntas sa kanila, ang pinakapugad ng mga aswang, partikular sa banwang pinamunuan ng isa sa mga datong nagngangalang Sumandig. Nagulat si Marikudo nang magpadala ito ng mensahero sa kanya. Ibinalitang iilan na lamang silang natitira sa kanyang pamayanan. Hindi namin kaya ang kanilang bilang, Marikudo. At kung magpapatuloy pa ang kanilang pananalakay, maaaring maubos kaming lahat. Ito ang mga salitang bumungad kay Marikudo nang dinalaw niya ang banwa ni Datu Sumandig. Sa balagay mo, gaano sila karami? Tanong ng binata. Marami, Marikudo. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Tugon ni Sumandig. May hinala akong pugad ng mga aswang ang lugar na ito. Madali ka. Magpadala ka ng kalatas kay Datu Payburong. Ipaalam mong mananatili ako sa inyong banwa upang alamin kung pugad nga ba ito ng mga aswang. Wika ni Datu Marikudo. Kinagabihan, nagbatsyag ang binata at laking gulat nito. Dahil napakapayapa ng gabing yun, wala ni isang paggalaw sa nakapaligid na kagubatan. Nagtataka ako, bakit napakatahimik ng paligid sa Mandig? Hindi ba't sinabi mo na gabi-gabi ang ginagawa nilang pagsalakay? Tanong ni Marikudo. Maging ako, nagtataka sa mga nangyayari, Marikudo. At huwag ka sanang mag-isip ng masama.
Nakita mo ang kalagayan ng aking banwa. Hindi kita pinag-iisipan ng masama, Datu. Nagtataka lang ako sa mga nangyayari. Saan nagpunta ang mga aswang? Wika ni Marikudo. Kinabukasan, pinili ng binatang mag-ikot sa lugar. Wala ni isa sa mga tauhan ni Sumandig ang sumama dahil sa takot nilang baka sumalakay ang kalaban. Sa kalagitnaan ng pag-iikot, napansin ng binata ang kakaibang amoy ng paligid na parang pinaghalong langis at nabubulok na laman. Hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Isang pamayanan ang natanaw ng kawal ni Marikudo. Kaagad nila itong pinuntahan. Ngunit ang mga nakatira doon ay mga katutubong maitim ang kulay ng balat at kulot ang buhok. Hindi sila ang hinahanap natin. Sa palagay ko, mga katutubo sila sa lugar na ito. Wala kayong gagalawin sa kanila. Hayaan niyong mamuhay ang mga yan ng matiwasay. Tandaan niyo, tayo ang dumayo sa kanilang lupain. Tayo ang dapat magpakumbaba. Wika ni Marikudo. At dahil walang anumang bakas na natagpuan, nagpa siya ang mga itong bumalik sa ahop ni Sumandig. Anong nangyari sa iyong pag-iikot? Tanong nito. Wala kaming nakitang bakas na mga aswang sa paligid. Maliban na lang sa isang pamayanan ng mga maiitim na tao. Nasa hula ko, mga katutubo sa lugar na ito. Tugon ni Marikudo. Nakita na din namin sila. At alam kong hindi ang mga katutubong yon ang sumasalakay sa amin. Hindi namin nagawang makipag-usap dahil ibang lengguwahe ang kanilang ginagamit. Kung gayon, wala tayong gagawin sa mga katutubo. Tandaan mo, Datu Sumandig, tayo ang dayuhan sa lupaing ito. Wika ni Marikudo. Nagpatuloy ang kanilang pagmamatiyag hanggang sa natagpuan ng binata ang kanilang hinahanap. Ngunit hindi na ito sakop ng banwa ni Sumandig. At ayon sa mga tauhan ng Datu, pinamumunuan ito ng isang taong nagngangalang Datu Bangaraw. Hindi na namin nagawang kausapin pa ang datong yun. Hindi naman siya kabilang sa ahop ni Rahab Balinsosay. Ang hinala ko, mga mangatang tilang napadpad sa kalagitnaan ng pulong ito. Wika ni Sumandig. Sa mga hindi nakakaalam, ang salitang mangatang ay kasing kahulugan ng mga pirata. Mas lalong malaki ang dahilan para kausapin sila. Halos kalapit lang ng inyong banwa ang kanyang nasasakupan. At sa palagay ko, may nalalaman sila sa pagsalakay na nagaganap sa inyo. Tama ang sinabi mo, Marikudo. Pero babalaan kita. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng datong yun. Sa oras na pumasok ka sa kanyang banwa at nagkaroon ng kaguluhan, maaaring hindi na kayo makalabas ng buhay. Wika ni Sumandig. Marami na akong mangatang na kinalaban at sasabihin ko sa iyo, wala pa ni isa sa kanila ang hindi lumuhod sa akin. Anong pinagkaiba ng mga ito? Tugon ni Marikudo. Napailing na lamang si Sumandig dahil muling nanariwa sa isipan nito ang mga labang na pagdaanan ng binata. Lalo pa nang talunin nito ang mga piratang puti ang balat. Matapos ang pag-uusap na yon, pinuntahan ni Marikudo ang nasabing banwa upang makipag-usap. Ngunit bago pa man sila makarating sa hangganan, hinarang na ang mga ito ng kawal. Hindi kayo maaaring pumasok sa banwang ito.
nang walang pahintulot mula sa aming dato. Wika ng isa sa mga kawal. Kung ganun, dalhin mo kami sa inyong dato. Tugon ni Marikudo. Tinanggal nito ang kanyang kampilan. Iniabot sa kawal. Kagad naman itong pumayag at pagdating sa loob ng banwa, muling naamoy ni Marikudo ang masangsang na amoy ng pinaghalong langis at nabubulok na laman. Dumako ang pangkat sa isang malaking tahanan, nagawa sa nipa at matitigas na kahoy. Doon ay hinarap sila ng isang lalaking may mahabang buhok. Ang lakas naman ng loob niyong pumasok sa aking banwa nang walang sandata. Pinahanga mo ako, binata. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng dato. Ako nga pala si Marikudo, mula sa ahop ni Balinsusay. Maaari ko bang malaman kung saang ahop ka nagmula? Tugon ng binata. Mula ka pala sa ahop ni Balinsusay. Wala akong ahop na kinabibilangan. Nagpasya kong umalis sa pungsod at magtatag ng sarili kong pamayanan, kung saan walang uusig sa amin. Tugon ni Bangaraw. Napangiti si Marikudo. Dahil sa kaloob-looban nito, alam na niya kung sino ang mga taong yun. Sandali lang. Ganito ba ang iyong pagtanggap sa mga panauhin? Isa akong dato kagaya mo. Medyo bata nga lang ako kung sa edad. Ngunit sisiguraduhin kong sa karanasan, magkapantay lamang tayo. Ipagpaumanhin mo ang aking kawalang galang. Tumuloy kayo sa aking balay at pagdamutan ng kung anumang nakahain sa aking hapag. Tugon ng dato. Huwag mo sanang masamain ang mga tanong ko, dato. Nais kong malaman kung bakit umalis ka sa ating pungsod. Tanong ni Marikudo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, dato, nais kong magtatag ng sarili kong banwa kung saan walang uusig sa amin. Uusig? Bakit? Isa ka bang mangatang? Masyado mo namang ibinababa ang aking antas. Hindi ako isang mangatang kaibigan. Kung ganon, paumanhin sa aking naging tanong. Hindi na kami magtatagal. Aabutin kami ng dilim sa paglalakbay pabalik sa aking banwa. Wika ni Marikudo. Nagpa siya itong umalis dahil inaalala ng binata ang kanyang mga tauhan. Nasa pugad sila ng kalaban at hindi niya hawak ang sitwasyon. Kung gayon, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Tugon ni Bangaraw. Kagad nang umalis si Marikudo sa lugar. Pagkarating sa banwa ni Sumandig, pinaalam nito ang nangyari. Kung gayon, bakit hindi mo pa siya tinapos? Hindi ako basta-bastang kikilos. Nasa gitna kami ng pugad ng mga kalaban at ayokong ibuwis ang buhay ng aking mga tauhan. Ano ngayon ang binabalak mo? Mag-isa kong sasalakay. Walang ibang sasama. Kawal, tunguhin mo ang banwa ni Dato Paiburong at ipaalam ang aking plano. Magpadala ng mensahe kay Raha Balinsusay. Sabihin mong natagpuan ko na ang mga aswang na pinalayas niya sa pungsod. Pag-uusap ng dalawa,
Inantay ni Marikudo ang pagsapit ng dilim bago magsagawa ng kilos. Laking pagtataka ni Sumandig kung bakit lalakad itong mag-isa. Gayong kilala naman ang kanyang mga kawal bilang pinakamabangis na mandirigma. Bakit hindi mo isama ang iyong mga kawal? Masyadong mapanganib ang sumalakay na mag-isa. Mas mabuti kung mag-isa akong kikilos dahil malaya akong magagawa ang mga hakbang na nasa isip ko. Manatili lang kayo sa lugar na ito dahil sa oras na may sumunod sa akin, ako mismo ang pupugot ng ulo nyo. Banta ni Marikudo. Matapos makipag-usap ay kagad nang umalis ang binatang datu. Pagkarating nito sa kalagitnaan ng gubat, nagpa siya itong magbagong anyo. At dahil sa taglay na bilis, kagad nitong narating ang banwa ni Datu Bangaraw. Panandalian itong nagmatyag sa paligid upang matansya ang gagawing pag-atake. Hanggang sa nakakuha ito ng magandang tiyempo, walang pagdadalawang isip na sinugod ng datong tikbalang ang banwa. Nalabis namang ikinagulat ng mga naroon. Maging si Datu Bangaraw, nanuoy mahimbing na ang pagkakatulog. Nagulantang sa ingay na lika ng kanyang mga tauhan. Anong kaguluhan ito? Sino ang nangahas na sumalakay sa aking banwa? Tanong ng Datu nang makita nitong nakahandusay na sa lupa ang kanyang mga tauhan. Ang ilan sa mga natitirang buhay nagtipon-tipon habang nakahanda sa kung anumang sasalakay sa kanila. Nakita ng Datu ang takot sa mga ito. Napagtantong hindi basta-bastang kalaban ang kanyang kinakaharap. Ang malaki mong pagkakamali, Bangaraw. Nakuha mong salakayin ang mga kasamahan ko sa mismong araw ng pagdating namin. At ngayon, pagbabayaran mo ang kamuntikang pagkaubos ng sakop ni Dato Sumandig. Wika ni Marikudo. Nasaan ka, tampalasan? Magpakita ka! Sigaw ni Bangaraw habang pilit na sinisipat ang paligid. Laking gulat nito nang biglang namilipit sa sakit ang isa sa mga kawal. Hindi mo na kailangang magtago sa anyong tao. Harapin mo ko sa ipinagmamalaki mong katauhan. Wika ni Marikudo. Pagsisisihan mo ang kahangalang ito kung sino ka mang hangal na pumasok sa aking nasasakupan. Wika ni Bangaraw. Ibinaba ng Datu ang sandata. Nagbagong anyo. Dito napatunayan ni Marikudo na isang gabunang aswang si Datu Bangaraw. Totoo ang mga narinig niyang kwento mula kay Raha Balinsusay. Totoo nga ang mga sinabi ng Raha. Isa kang ang gabunan. Wika ni Marikudo. Pilit pa din itong hinahanap ni Bangaraw. Ngunit sadyang malakas ang taglay na sa bulag ng binatang tikbalang. Bakit hindi mo ko harapin ng patas? Magpakita ka nang malaman natin kung sino ang higit na mas malakas. Wika ni Bangaraw. Laking gulat nito nang biglang may sumipas sa kanya mula sa likuran. Tumilapon ito sa bakuran. Nilingon kung sino ang may gawa. Nanlaki ang mga mata ni Bangaraw nang makita ang isang tikbalang na may purong gintong buhok. Nagulat ka ba, Datu? Oo, ako ito, si Marikudo. Hindi naman na siguro lingid sa kaalaman mo ang tungkol sa akin.
Tama ka. Hindi nalingid sa akin na may isang aliping kagaya mo ang napasa ilalim kay Balinsosay. Nakakalungkot lang isipin na isa kang maharlikang taglugar pero pinili mong magpasakop sa isang tao. Hindi ako nagpasakop, Dato. Pinili kong makipag-isa sa Raha dahil alam kong ito ang tamang gawin. Pag-uusap ng dalawa. Sumenyas ang Dato. Isa-isang nagsipagsugod ang mga aswang. Napagtanto ni Marikudo na hindi lahat ng nakatira sa banwang yun kalahi ni Bangaraw. Ang ilan ay mga aliping nahuli niya mula sa nakapalibot na pamayanan ng mga katutubo. Isa-isang hinarap ng binatang tikbalang ang mga kalaban. Hindi makapaniwala ang Dato na nagawa itong ubusin ni Marikudo. Totoo ngang kakaiba ang taglay na lakas ng isang maharlikang tikbalang. Ngayon ko lamang napatunayan. Ngunit patawad. Dahil ngayon na din magwawakas ang iyong buhay. Wika ni Bangaraw. Dali-daling sumugod ang Dato. Inundaya ng suntok si Marikudo. Nasalo naman ito ng binata. Muling itinulak palayo ang Dato at kasunod nun ay ang malakas na pagsipa. Dahilan para muling tumilapon si Bangaraw sa malayo. Akmang tatayo na sana ito. Ngunit hindi na nagawa pa. Dahil nakita nitong papasugod na naman ng binata. Halos hindi na makaganti ang kalaban dahil sa bilis ng pag-atake ng binatang tikbalang. Hanggang sa tuluyan na itong nanghina. Pinilit ng Dato na tumayo. Ngunit wala na itong lakas para gawin yun. Dinampot ni Marikudo ang kampilang nakakalat. Marahang naglakad papunta sa kinaroroonan ni Bangaraw. Dito na magtatapos ang iyong kasamaan, Bangaraw. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Sa ngalan ng Raha, pinapatawan kita ng parusang kamatayan. Wika ni Marikudo. Kagad nitong pinutol ang ulo ni Bangaraw. Sa pag-aakalang dito na matatapos ang lahat. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang may isa pang nilalang ang lumabas mula sa bahay ng Dato. Tinamaan ang binata sa kanyang dibdib. Dahilan para mapatras ito. Nakaramdam na matinding pamamanhid sa buong katawan. Mukhang nagkakamali ka ng banwang sinalakay tikbalang. Nasa pugad ka ng mga aswang. At kung akala mong napatay mo na ang pinuno, nagkakamali ka. Wika ng nilalang. Kilala ng binata ang babaeng ito. Siya si Dian Masinlop, ang unang asawa ni Dato Bangaraw. Hindi ako nagkamali ng banwang sasalakayin, Dian. Talagang kayo ang sadya ko. At alam kong hindi si Bangaraw ang napatay ko, kundi ang isa sa kanyang mga kapatid. Tama ba ko, Dato Bangaraw? Tugon ng binata. Magaling! Napakalakas talaga ng pang-amoy mo, tikbalang. Oo, tama ka. Napatay mo nga ang walang silbi kong kapatid. At nagpapasalamat akong ginaya niya ang aking anyo. Habang nasa malayo ako at ninanamnam ang pagkain ng laman ng ilan sa iyong mga kasamahan. Wika ni Dato Bangaraw. Nagulat si Dato Marikudo sa sinabi nito. Naalala ang banwa ni Dato Sumandig. Anong ginawa mo sa sakop ni Sumandig?
Huwag kang mag-alala. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang maging pagkain ko. At ngayon, natatakam na kung matikman ang puso ng isang tikbalang. Wika ni Bangaraw. Sabay silang sumugod ni Dian Masinlop. Laking gulat ng mag-asawa nang biglang may humarang sa kanilang daraanan. Sinabi ko na sa'yong huwag kang gagawa ng kahangalan, pero hindi ka nakikinig. Wika ng kakarating pa lamang na lalaki. Saka pa lamang ito nakilala ni Marikudo. Nang tanggalin ito ang nakatabing na tela sa kanyang muka. Kapunuan, paano kayong nakarating kagad sa lugar na ito? Tanong ng binata. Nang mapagtanto na si Raha Balinsusay ang kanyang kaharap. Mamaya ka na magtanong. Kailangan ko ng tulong dito. Tugon ng Raha. Dali-dali namang sumugod ang binata. Pinatamaan ng sipa ang dato. Ang dakilang Raha. Sinong mag-aakala? Magkikita tayo dito. Nagagawa mo pang tumawa sa kabila ng katotohanang nasa bingit ka na ng kamatayan. Hanga din ako sa'yo, Bangaraw. Tugon ng Raha. Binunot nito ang isa pang kampilang nakasabit sa likuran. Kilala si Balinsusay dahil sa taglay nitong pisikal na lakas at bilis sa pakikipaglaban. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na bukod sa pisikal na lakas ay may kapangyarihang nagmula sa kailaliman ang Raha. Biglang sumugod ang mag-asawa. Napailing na lamang si Balinsusay. Talagang kayo ang naguhukay ng sarili niyong libingan. Wika nito. Sabay din silang sumugod ni Marikudo. Umalingaungaw sa paligid ang malakas na halinghing ng tikbalang at walang kahirap-hirap na nagapi ang dalawang aswang. Ano na ngayon ang gagawin natin sa kanila, Kapunuan? Tanong ni Marikudo. Ilagay mo si Bangaraw sa isang malaking tapayan. Siguruhing hindi na ito makakawala pa. Dahil kahit ilang beses pa natin siyang patayin, patuloy lang mabubuhay ang halimaw na yan. Tugon ng Raha. Pero hindi mo pa din ipinapaliwanag kung paano kang nakarating ng ganong kabilis. Muling tanong ng binata. Ayon sa Raha, palihim itong sumama sa paglalakbay, lulan ng isa sa mga balangay. Nagpanggap itong aliping tagasagwan upang hindi makilala ng mga kadatuan. Alam ng Raha na mangyayari ang bagay na yon, kaya pinili nitong sumama. Matapos may sagawa ang utos, kagad nang bumalik ang dalawa sa sakop ni Sumandig. Laking gulat ng mga ito dahil kasama ni Marikudo ang kanilang Raha. Maging si Datu Pay Burong at iba pang mga kadatuan na bigla sa nalaman. Walang kaalam-alam ang mga itong isa sa mga mananagwan ay ang kanilang Raha. Marikudo, may alam ka ba dito? Maging ako, Datu, nagulat din. Naku, sana lang hindi siya isa sa mga mananagwang ko. Pinaghahampas ko pa naman ang latigo ang mga yon. Pag-uusap ng dalawa. Natigil lamang ito nang biglang tawagin ni Balinsusay si Payburong. Sa susunod na paglalakbay, ayokong sinasaktan mo mga aliping mananagwan. Dahil sa oras na gawin mo pa ulit yon, dila mo lang ang walang latay. Banta ni Balinsusay.
Napalunok ng laway si Payburong dahil nagkatotoo ang sinabi nito. Isa nga si Balinsosay sa mga mananagwang nakatalaga sa kanya. Patawad ka punuan, hindi na po mauulit. Kalimutan mo na yon. Ngayong mapayapa na ang lugar, simulan nyo na ang pagtatatag ng inyong mga balangay. Nahati naman ang kapuluan sa inyo. Iniiwan ko na ang tungkuling pamunuan ang ahop na ito sa inyo. Datu Puti, kailangan kong bumalik sa Hamtik at may nag-aantay pang suliranin ang ahop ni Goyang. Wika ni Datu Balinsosay. Matapos magpaalam ng raha, itinuloy ng mga datu ang pagtatatag ng pamayanan hanggang sa tuluyan itong tumatag. Ilang taon pa ang lumipas, dumating na ang mga mananakop. Dahil sa makabagong mga sandata, maging si Marikudo ay nawala ng lakas ng loob para lumaban. Tuluyang nasakop ang isla ng Panay. Kalaunan, nagbago ang kultura. Nilikop ng Kristyanismo ang mga pamayanan na naging daan para naman sa panibagong kabiasnan. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Nagising si Eva na nakasubsob sa mesa. Hawak-hawak pa din ito ang buhok ng tikbalang. Samantalang si Martin naman, nakatayo sa harap na malaking bintana. Napalingon ito nang maramdamang gising na si Evan. At nang humarap si Martin, unti-unti nitong napagtanto, nakamukha ni Marikudo ang amo. Sandali lang, boss. Kamukha mo si Datu Marikudo. Wika ni Evan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Evan, mula ako sa kanyang angkan. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit ako gumagastos ng ganong kalaking pera. Gusto kong ipunin ang lahat ng mga pag-aari ng aking ninuno. Tugon ni Martin. Nang mga sandaling yon, hindi lang hiwaga ng buhay ang natuklasan ni Evan. Nalaman din ito ang nakatagong kasaysayan ng 10 datu. Halos hindi makapaniwala ang binatang mararanasan niya ang karangalang makilala ang isa sa mga kaanak ni Marikudo. Ngunit dahil sa pakiusap ni Martin, itinago ng binata ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling lihim ang totoong pagkatao ni Martin. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang pagpanaw. Si Evan ang nag-ingat ng lahat ng mga kagamitang naipon nito. Nakatago sa isang ligtas na lugar. Sayang naman at maagang pumanaw si Boss Martin. Ang dami pa naman nating mga proyekto. Wika ni Eliseo. Ayos lang pare. Alam mo namang may katandaan na din si boss eh. Mabuti na nga yun. Nang makapagpahinga na siya. Mahabang panahon na din ang ginugol niya sa mga proyekto natin. Biruin mo, hindi na siya nakapag-asawa. Tugon ni Evan. Alam nito ang totoong dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng pamilya si Martin. Ito ay dahil nang pumanaw ang Ginoo. Bumalik ito sa mundo ng mga engkanto at doon namuhay kasama ang angkan. Sinabi ni Martin ang lihim kay Evan at bilang kapalit, ang binata ang ginawa niyang katiwala sa lahat ng mga naiwang yaman, maging mga gawain. Oo nga, buti na lang mabait ang bago kong boss. Oh, ano nang susunod nating gagawin, boss? Tanong ni Eliseo. Gusto kong tuklasin kung ano ang totoong nangyari kay Raha Maginda. Ano, sasama ka ba sa akin?
Tugon ni Evan. Dahil sa perang iniwan ni Martin, nagawang ipagpatuloy ng binata ang pag-iipon ng mahalagang piraso ng kasaysayan. Ito ang naging adikain ni Evan na ipinangako niya kay Martin bago pa ito bumalik sa kabilang dimensyon. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas sa hiwaga ng ating kasaysayan, Evan. Ikaw sa lahat ng mga nakilala ko ang kinakikitaan ko ng kakaibang interes. At alam kong hindi mo bibiguin ang matagal ko ng pangarap. Wika ni Martin. Pinili nitong si Evan ang magpatuloy ng nasimulan dahil masyado ng matagal ang inilagi niya sa mundo ng mga tao. Halos hindi na nito nasubaybayan ang paglaki ng mga anak. Kaya naman, minabuti na lamang ni Martin ang pumirme sa kanyang mundo. Minsan dumadalaw ito kay Evan, ngunit hindi rin nagtatagal. Malaki ang pasasalamat ng binata dahil nagkaroon siya ng pagkakataong gawin ang mga nakahiligan. Ito ay ang maglakbay sa iba't ibang dako ng bansa. Sa tulong ni Martin ay mas marami pang natuklasan ng binata, lalo na sa totoong nangyari sa kasaysayan ng bansa. Tinatanaw niya itong malaking utang na loob kay Martin na isang maharlika tikbalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.